Alam mo yung mga babae na parang may magic? Yung kahit anong mangyari, kahit ilang beses pa silang mag-break, siya pa rin ang binabalikan? Kahit ang daming babae sa paligid, siya pa rin yung hinahanap? Diba parang ang sarap maging ganun? Pero teka, hindi yan swerte lang. Hindi yan dahil lang sa ganda o katawan. May mga bagay silang ginagawa. Minsan nga hindi nila alam na ginagawa nila. Yon pero super powerful. And guess what? Kaya mo rin yon. Sa totoo lang, madalas tayo, ang mindset natin is kailangan natin habulin. Kailangan natin patunayan yung sarili natin. Kailangan natin ibigay lahat para lang manatili siya. Pero girl, real talk. Ang mga lalaking hindi mo kailangan habulin, sila pa yung lalong nahuhumaling. At ang mga babaeng hindi takot mawalan, sila pa yung hindi kayang bitawan. So sa video na to, gusto ko lang kausapin ka heart to heart. Hindi ito lecture. Hindi ito how to manipulate guys na klase. This is about tapping into your real power as a woman, yung totoong lakas. Muna minsan nakakalimutan mong meron ka. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan magbago ng pagkatao mo para lang may magmahal sa'yo. Pero may ilang mindset shifts at habits na kapag in-apply mo, hindi lang lalaki ang ma-attract mo pati respeto, self-love, at inner peace, makukuha mo rin. Let's be honest, lahat naman tayo gusto yung feeling na tayo yung piliin. Tayo yung hindi kayang palitan. Pero the secret is, hindi mo yun makukuha sa pagpapakababa or sa pagbibigay ng buong sarili mo agad-agad. Minsan, the more na hindi mo siya kailangan, the more na gusto ka niya. Weird, no? Pero totoo. Kasi ang mga lalaki, naturally, attracted sa confidence, mystery, at sa babae na kaya ang sarili niya. Yung tipong, wow, hindi ko siya kailangan, pero gusto ko siyang makasama araw-araw. At kung iniisip mong, paano kung clingy ako? Or paano kung emotional ako? Walang mali doon. Hindi natin kailangang maging bato. Ang mahalaga, marunong tayong magdala ng sarili natin. Yung kahit may feelings tayo, hindi tayo nauubos para lang sa ibang tao. Kaya dito sa content na to, ibabahagi ko sa iyo ang ilang mindset shifts, attitude tweaks, at energy tips para ikaw na ang maging yung babaeng hindi kayang bitawan. Hindi dahil sa kung anong ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. So kung ready ka nang i-unlock ang inner femme power mo, kung ready ka nang maging the kind of woman that no man can forget, stay with me. Kasi after ng video na to, hindi lang siya ang may in love, baka pati ikaw, ma-in love ulit sa sarili mo. Ang una ay, minsan kailangan mo ring mawala. Madaling mahulog sa pattern ng laging present. Konting chat, andyan ka. Konting lambing, reply agad. Pero minsan, kung gusto mong makilala bilang babaeng hindi kayang bitawan, kailangan mong malaman ang halaga ng pagiging wala. Hindi laging dahil sa pa-hard ka, kundi dahil may sarili kang mundo na hindi umiikot lang sa kanya. Kapag masyado kang available, nawawala yung sense ng value. Kasi kung palagi kang nandyan, wala ng thrill, walang mystery, walang effort para abutin ka. At yun ang ayaw nating mangyari. Hindi mo kailangang mag-reply agad. Hindi mo kailangang i-drop lahat para lang mag-adjust sa kanya. Ang presence mo may weight at hindi yun dapat ibinibigay sa kahit sino lang, kahit kailan lang. Mas nagiging unforgettable ang isang babae kapag alam niyang hindi siya kailangan laging visible para maging valuable. Yung tipong tahimik lang siya minsan, busy sa sarili, pero nararamdaman pa rin yung presence niya. Kasi may sariling flow siya, may sariling focus. At kung gusto mong makasama siya, kailangan mong makisabay hindi basta-basta. So the next time na parang gusto mong laging magpakita, magparamdam, o mag-adjust, take a breath. Tanungin mo muna sarili mo, ginagawa ko ba to para mapansin ako? O dahil ito talaga ang gusto ko sa moment na to? Hindi ka kailangan laging nandyan para makip ka. Minsan, mas tumitibay ang impact mo kapag marunong kang lumayo. Hindi para takasan siya, kundi para piliin ang sarili mo. At doon, mas lalo kanyang gugustuhing hanapin. Maging babaeng may sariling mundo, mystery plus independence. Alam mo ba na isa sa mga pinaka-magnet na traits ng isang babae, yung hindi siya laging accessible, hindi siya laging handang magpakita, mag-text, o magbigay ng lahat ng oras at energy sa kahit sino lang. Yung parang may aura siya, na hindi basta-basta malalaman ng iba kung ano siya. Hindi siya open book, may mga pages pa siyang ayaw ipakita agad. Bakit? Kasi yung mga lalaki, kapag naiintindihan nila na may sarili kang buhay, may mga bagay kang ginagawa at pinapahalagahan sa sarili mo, doon sila nagiging curious. Bakit? Kasi misteryo ang isang babae na hindi mo agad kayang basahin. Sobrang daming mga babae sa paligid na sumusunod lang sa kung anong gusto ng partner nila, kaya't nauubos yung identity nila.
Kailangan mong matutunang magkaroon ng sarili mong mundo, kahit pa may someone special ka sa buhay mo. It's not about playing hard to get, ha? It's about making sure na hindi ka lang umiikot sa ibang tao. Hindi mo kailangan laging mag-adjust sa iba, kundi mag-adjust ka sa kung ano ang pinakamahalaga sa'yo ang sarili mo. Kapag may sarili kang passion, hobbies, at commitments na hindi depende sa kahit sinong tao, nagkakaroon ng space para sa personal growth mo. And that's magnetic, di ba? Yung mga babae na hindi laging available, may sariling mundo. Yun ang naiisip ng mga lalaki na, saan kaya siya? Anong ginagawa niya ngayon? Parang naiintriga sila na gusto nilang malaman kung ano pang nangyayari sa buhay mo. At ang kagandahan nun, may excitement sila to know more and mas magiging worth it yung moments na magkakasama kayo. Kaya kung gusto mong maging that girl na hindi kayang bitawan, simulan mo muna sa pagtatayo ng iyong sariling mundo. I-level up ang mga bagay na gusto mong gawin at i-explore. Magtakda ng mga boundaries. Kung ikaw na lang palagi yung nag-a-adjust, baka hindi mo na makita kung gaano ka-valuable. Kasi ikaw mismo hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong space. The key here is independence. Kapag masaya ka sa buhay mo kahit mag-isa, mas madaling makita ng ibang tao ang halaga mo. You're not defined by anyone, and that's what makes you rare. Kasi hindi lang ikaw yung maghahanap ng love, ikaw yung ipaglalaban. At kung ayaw, edi next. Kasi alam mong may life ka beyond the relationship. So, para hindi ka lang maging one of the girls na madaling makuha, maging misteryo ka, build your own life, your own path, at ipakita na hindi ka dependent sa kahit sino, ikaw na mismo ang may value sa sarili mo. Ipakita ang lakas sa pagpapakita ng limitasyon. Isa sa mga pinaka-powerful na bagay na pwede mong gawin para hindi ka basta-basta makalimutan is to show your boundaries. Hindi lang ito tungkol sa no o stop, kundi pati na rin sa pagpapakita na may mga bagay kang pinahahalagahan at hindi mo basta-basta ipagpapalit yon. Ang pagiging confident ay hindi lang sa kung paano ka magsalita o maglakad. Minsan, mas malakas pa nga yung impact ng hindi mo pagbibigay ng oras sa mga bagay na hindi mo karapat-dapat. Kung gusto mong maging babaeng hindi kayang bitawan, kailangan mo munang matutong magtayo ng healthy boundaries. Hindi mo kailangang maging rude o mean, pero importante na malinaw sa lahat kung ano ang kaya mong ibigay at kung saan ang limit. For example, kung may isang guy na palaging naghahanap ng attention mo, pero hindi naman nagbibigay ng effort na makilala ka ng mas mabuti, hindi masama na magtakda ng space. Hindi mo kailangan palaging makipag-usap at hindi mo kailangang maging available kung wala naman siyang binibigay na value pabalik. Kasi ikaw na mismo ang magpapakita na may halaga ka at hindi basta-basta makakapasok sa mundo mo ang kahit sino lang. Pagdating sa relasyon, dapat klaro sa bawat isa kung ano ang inaasahan. Hindi ka maghihintay ng validation o affirmation mula sa ibang tao para maramdaman mong worthy ka. Kapag nahanap mo ang tamang balance ng self-respect at openness, makikita ng ibang tao na may purpose at self-love ka na hindi nakadepende sa kanila. Lahat ng bagay sa buhay may limitasyon, kaya't kung gusto mong maging babaeng hindi kayang bitawan, kailangan mong ipakita na hindi mo kayang alisin ang iyong standards para lang magkasya sa isang relasyon o sitwasyon. Kapag may halaga ka sa sarili mo, mas madali kang magiging magnetic sa mga tao na makikinig sa'yo at magbibigay ng respeto pabalik. Just tandaan mo, hindi mo kailangang magpaka-perfect. Hindi ito tungkol sa pagiging flawless, kundi tungkol sa pagpapakita na okay ka nang hindi laging maghahanap ng approval. Kapag na-establish mo yung respect na yon at may firm ka na boundaries, makikita mong mas magiging maligaya ka at makakahanap ka ng mga taong mamahalin ka, hindi dahil ikaw ang lagi nilang kailangan, kundi dahil ikaw ang pinipili nila araw-araw. Minsan, ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng tunay na halaga ay hindi laging nakikita agad ng iba. Pero tandaan mo, ang hindi kayang bitawan na babae, hindi siya palaging available. Hindi siya maghihintay na mapansin o i-validate ng ibang tao. Ang halaga niya, nakatago sa bawat desisyon niyang magtakda ng boundaries, mag-focus sa sarili niyang mundo, at maging self-sufficient. Hindi siya umaasa sa ibang tao para matutunan ang sarili niyang worth. Ang pagiging hindi kayang bitawan ay hindi tungkol sa pagpapanggap na hindi ka interesado o parang hindi ka maaabot. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o playing hard to get. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging confident at yung pagpapakita na may value ang iyong presence. Kailangan mong matutunang magbigay ng space hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo rin. Mag-focus sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. I-build mo yung buhay na gusto mong mabuo
at mas magiging maligaya ka sa pagdating ng tamang tao. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong priorities o mag-adjust sa ibang tao kung hindi yun aligned sa gusto mo. Tandaan mo, may buhay ka na labas sa relasyon or sa mga expectations ng iba. And that life, kapag na-build mo ng buo, magiging magnet sa mga tao na may malasakit at tunay na interes sa'yo. Mahalaga na may sariling mundo ka na hindi palaging nakasalalay sa ibang tao. Kung gusto mong maging babae na hindi kayang bitawan, mas mabuting simulan mo sa pagtatayo ng sarili mong identity. Hindi mo kailangang magpaka-perfect o magpakita ng lahat ng sides mo agad. Ipakita mo lang na may mga bagay ka na hindi kayang ilaan para sa kahit sino lang at may halaga ka na hindi madaling mawala. So sana marami kayong natutunan sa mga tips na na-share ko at ngayon ay malinaw na sa inyo kung bakit ang pagiging babaeng hindi kayang bitawan ay hindi isang simple, instant na transformation kundi isang journey ng pagtanggap at pagpapalakas sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga trends o paggawa ng bagay na hinahanap lang ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng isang persona na hindi ikaw. Ang pagiging unforgettable na babae ay nagsisimula sa pagkakaroon ng sariling identity, confidence at pagpapakita ng respeto sa sarili mo at sa iba. Ilang bagay ang gusto kong iparating sa inyo bilang reminder. Una, you don't have to be always available. May mga moments sa buhay na mas kailangan mong maglaan ng oras para sa sarili mo. At yun ang mga moments na magbibigay sa'yo ng true power. Hindi mo kailangang palaging magpakita at magbigay ng atensyon para magustuhan ka. May value ka, and your time should reflect that value. Gamitin mo ang bawat pagkakataon na mapagtanto mong ang mundo mo ay hindi umiikot lang sa kung anong gusto ng ibang tao. Pangalawa, establish your boundaries and stick to them. Hindi mo kailangang palaging mag-adjust sa mga ibang tao. Iset mo ang standards mo. Kapag may mga taong hindi nagbibigay ng effort na katumbas ng effort mo, it's okay to take a step back. Ang respeto sa sarili ay makikita sa kung paano mo tinatrato ang sarili mong oras at energy. Remember, boundaries aren't walls, they're lines of respect, both for yourself and for others. Panghuli, self-love comes first. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang mag-adjust ng sobra para mapasaya ang iba. Kapag natutunan mong magpahalaga sa sarili mo, magpatawad sa sarili mo, at magtiwala sa sarili mo, doon magsisimula ang lahat. Self-love is not a destination, it's a journey. Hindi mo kailangang maging perfect para maging deserving ng love and respect. At tandaan, pagiging babaeng hindi kayang bitawan ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging malupit o manipulative. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng mga laro sa iba. Ang tunay na lakas ng isang babae ay nasa kanyang kakayahang manatili sa sarili niyang values at boundaries at magpakita ng respeto sa mga bagay na mahalaga sa kanya. So, I encourage you all to start putting yourself first. Hindi para maging selfish, kundi para matutunan mong maging empowered at grounded sa sarili mong value. It's all about finding balance, respecting your worth, and knowing that you don't need to chase love or validation. When you start being true to yourself and setting boundaries, that's when the people who are meant to be with you will truly value you. Thank you for watching. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content para ma-boost ang power as a woman, i-like mo lang ang video na ito, subscribe na rin, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa channel ko. And always remember, you are strong, you are valuable, and you are a woman who is never easily let go.